tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumapit siya sa asawa ko. Abogado. Kaya nga, naghahanap buhay, alam nyo, ang naghahanap buhay talaga sa amin, yung asawa ko. Kaya dahil naghahanap buhay, o sige, pagkatin natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses, siningil, ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam mo, abogado din ako, dumaan din ako sa practice, hindi na nila nakakabayad lahat. Ang sasabihin niyan, oh, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Oh, sa susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi, ito, hindi talaga eh. Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, namimigay niya. Magbayad ka naman muna ng utang mo. Nagkakalit tayo ng pili ng presidente, nakalit din tayo ng pili. Hindi natin natingnan yung karakas eh. Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya, ngayong dating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay ang pagpili kay Congressman Rani Abu. Ibalik natin sa Kongreso na 9 years na maganda ng track record naging deputy speaker. At sabi ko nga, pwede maging speaker, di ba? Bakit hindi? Diba? Ihahatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po, ang aming piniling speaker. Kami po ang taong bayan. Yan. Hindi mo ba palabas? Dahil ko yung check mo na. Wala ka naman kinakuha na utang. O hindi pala siba. Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Kaya gawin natin yun. Hindi lang yung pagpili sa representante natin, kaya yung tatlong sinabi ko una na, napaulit-ulit natin yung pagkakamali, hindi lang mga botante, kada eleksyon. Baka pa, sigurado ako, meron tayong nakikita tunay na pagbabago.